nagkokontra-kontra yung nag-iisang Gutesa, no? Salaysay niya versus salaysay niya ho, mga kababayan. Oh. Tapos, ginawa pa nila 18 marites pa ho, mga bossing, na alam nila na magkakaiba ang utak at panigurado, hindi lahat ng nasa lyrics nila ay makakabisado niyang mga yan. O, di ho ba, mga bossing? Anyway, iwanan at balikan na lang natin mamaya yung 18 marites. Punta muna tayo, mga bossing. Kanino? Dito muna. O, kay Bato de la Rosa. Mabilisan lang ho ito. No? Sabi ni JB Ejercito, mga kababayan, mababasura kung hindi rerepasuhin ang Senate rules. Sabi ni JB Ejercito, yung ethics case daw po versus Bato de la Rosa. Putik na to. Ito na yata pinakamakapal na mukha na senador ho no? Sumunod yung Bongo na ang timba laman karton. Sabi, maaaring mabasura daw po ang reklamo laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kanyang patuloy na pagliban sa kanyang trabaho sa Senado kung didinggin ito nang hindi na amyendahan ang rules ng mataas na kapulungan ayon kay Senador Joseph Victor o JB Ejercito. Sa putik na di tuloy-tuloy lang yan. No? Yung mga kinakaltas, binabawas, kinukuha sa sweldo ng mga mamamayang Pilipino na ipapasahod po sa mga senador. Tapos ang makikita nating senador, hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho, walang ginagawa. Anak ng putek, sayang naman ho yata ang pera natin. Di ba? Ngayon, total, wala namang warrant to Paris eh. So, mamaya sisihin ako din ba to? Sabi ni Mark Ramos, walang warrant to Paris, kaya pumasok ako. O kaya nandito ako ngayon sa Senado, tapos meron naman pala. Hindi, tingin ko kasi meron talaga no? Pero kaya hindi pumapasok si Bato dahil nga po dun sa warrant of arrest na yan. Sabi ni Ejercito, walang provision tungkol sa no work, no pay sa rules ng Senate Committee on Ethics and Privileges at sa buong Senado mismo. Di tatagal pa yan ng pagkahaba-habang panahon hanggat hindi lumalabas, pumupunta, pumapasok, magtatrabaho si Bato de la Rosa, parang ang sakit naman sa aming mga Pilipino. Kami pag absent, isang absent lang, wala na. Isang absent lang ho, bawas na yung sweldo natin, mga kababayan. Ito ang tindi ho nila Bato de la Rosa, mga bossing. Ilang absent na ho, wala nang naitutulong sa bayan, wala na pong ginagawa, mga kababayan, pero wag ho kayo. Pasok pa din sa banga yung sinusweldo. Tuloy-tuloy lang ho, di ba? Kung i-hear namin ngayon, it will be dismissed kasi wala sa rules natin yan. Daming butas. Kaya pala inaabuso nung kampo ni Bato de la Rosa, mga bossing. Yung hindi pagpasok ho, di ba? Kung i-hearing namin ngayon, it will be dismissed kasi wala sa rules natin about issue or no work, no pay. Marami pang chance to talk about it. Kailan pa? Pagtapos na ang termino. Isang taon pa. Para aksayado sa ilan. Halos mga kung 300, sabihin na natin 300,000 no, mga kababayan. Kada buwan, no? Di sa 10 buwan, 3 milyon ang sayang. Plus dagdagan mo ng 2 buwan dahil 12 buwan, 3.6 milyon ang sayang. Aba, mapapasana all ka na lang dito sa mga mokong na ito, mga bossing, di ba? We have to amend the rules kasi wala sa rules ng Senate before we can act and complain against him. We have to amend the rules. Yun ang magiging mahaba. Sabi, tama naman siya pero wala din sa batas na legit yung pambubudol. Sabi ni Jobro, tsaka kahiyaan na lang po yan, mga boss. Di ba? Kahiyaan na lang po sa mamamayang Pilipino, sa mga kababayan natin, mga bossing. Na, eto ako, hindi ako pumapasok, no? Wala akong nagagawa sa Senado. Marapat naman sana, wag mo nang sumweldo.
Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, pakibalik na JB yung mga dinambong nyong pera ng tatay mo na nakadeposito sa BIT. Oh, British Virgin Island daw ho. O, di po ba? Nung isang beses, siguro may isang buwan o ang makalipas, mga kababayan. Alam ko, tutol din si JBR to sa impeachment to, mga bossing. Kesyo daw po magiging divisive, magkakahiwa-hiwalay daw po. Sa akin, no, okay lang kahit magkahiwa-hiwalay. No? Kahit magkaaway-away. Ang importante, nahihilom po yung sugat ng ating bayan. Ang importante, nauubos po at nahuhuli at naipapakulong yung mga magnanakaw sa ating bayan. O sa kanila magbuo-buo ulit. Di ba? Pagkaubos na. O yung mga magnanakaw. Kasi ang mangyayari ho dyan, mga bossing, pag nagkagulo-gulo sila, o yung isa, ituro mo ito. Ubos ang magnanakaw ho. Ano yun? Parang tipo bang, para hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Hayaan na lang natin yan. Wag nang mag-impeach, wag nang i-hearing, wag nang alamin kung nagnakaw ba ang vice presidente. At least hindi tayo hiwa-hiwalay. Hindi nga tayo hiwa-hiwalay. Sama-sama nga tayo, nagpa-plastikan. Sama-sama nga ho tayo. Inuubos naman po ng mga magnanakaw, ng mga politiko, yung pera ng Pilipinas. Masaklap po, di ba? Kaya sabi ko nga ho, mga boss chief amo sir, mas okay ho sa akin na kumbaga maging divisive, hiwa-hiwalay, ang importante nahihilom at naaano po ang ating bayan. Kumbaga unti-unti po na susolusyonan yung problema ng ating bayan. Sabi ni Dot Pintura, nakakalungkot na turingang mga lawmakers pero mga lawbreakers pala. Sabi ni Olive Belandres, hayaan na makadama ngayon ang mga yan. No, sa 2028, mati na ang mga yan. Sabi ni Olive Belandres daw ho, mga bossing. At eto mga kababayan, puntahan ho natin mabilisan si Toby Chanko. May sinasabi kasi si Toby Chanko, mga bossing, no, pakinggan nyo ho. Sara daw po, mga bossing, no? Hindi daw hindi masusuhulan si Sara. Sige nga, pakinig ba sa amin, Toby Chanko? Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Areglo. 1,000,000% hindi nila maareglo. Okay?